Pasensya na at hindi po namin nahuling taong yon, Mr. Hawthorne. Sabi ng isa sa mga tauhan ni Richard. Napasapo na lang sa noo si Richard. Hindi to maaari. Hindi pwede na palagi na lang ganito. Kapag palagi na lang ganito hindi kami safe ng anak ko. Si Richard Hawthorne ang nagmamay-ari ng isang airline company, trading company at iba pa. Isa siya sa mayayaman na negosyante sa Maynila at isa na din sa pinakasikat. Tanyag ang pangalan niya dahil sa successful ng kanyang mga negosyo, kaya hindi na nakapagtataka kung marami ang gustong magtangka sa buhay niya. Napatayo si Richard sa kinauupuan niya at napatingin sa bintana. Kapag nagpatuloy ito, ay pwedeng may mangyaring masama sa anak ko. Si Riri Hawthorne ay anak ni Richard sa dati niyang kasintahan. Biglang nawala na parang bula ang babae at isang sulat lamang ang iniwan sa kanya na nagsasabi na nakakita na ito ng ibang lalaki na magpapasaya dito. Busy kasi palagi sa negosyo si Richard at hindi niya napapansin na wala na pala siyang oras sa pamilya niya. Isa lang naman ang nasa isip niya. Nagtatrabaho siya ng mabuti para maging magaan ang buhay ng pamilya niya. Pero hindi niya inaasahan na sa kabila ng mga sakripisyo niya ay maghahanap ng iba ang dati niyang kasintahan. Kailangan mo na naming lumayo, Patrick, habang hindi pa nahuhuli ang mastermind ng lahat ng to. Sabi ni Richard sa kanyang assistant na pinagkakatiwalaan niya sa lahat na si Patrick. Alam kong nasa kumpanya ko lang isa sa mga gumagawa nito. O kaya naman nagkakaisa sila para pabagsakin ako. Napakuyom ng kamao si Richard. Kapag nalaman ko kung sino sila, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong sila. Tumango naman si Patrick dahil naiintindihan niya ang boss niya. Gusto niyo planong magtago, boss, at kailan ang alis niyo? Para maihanda ko ng mga gagamitin niyo. Aling bansa kayo pupunta? Tumingin si Richard kay Patrick. Dito pa din kami sa Pilipinas. Pero kung ipapalabas mo umalis kami ng bansa. Para hindi nila maisip na nandito lang kami sa Pilipinas. Sa family house namin sa probinsya. Doon muna kami maninirahan ng anak ko. Ayokong lumaki siya sa magulong mundo na to. Tumango si Patrick. Sige boss, ihahanda ko na ang lahat ng kailangan nyo. Ngayon din. Maliit nang ngumiti si Richard. Thank you, Patrick. Bahagyang yumuko si Patrick at tuluyan ng umalis. Muling napatingin si Richard sa bintana at mula sa kinatatayuan niya ay nakikita niyang kanyang 5 taong gulang na anak na naglalaro. Napabuntong hininga na lang siya. Ayaw man niyang lumayo sa lugar kung saan ang trabaho niya ay kailangan niyang isipin ang kalagayan ng anak niya. Ayaw niyang balang araw na magsisi dahil may nangyaring masama sa anak niya dahil sa nadamay ito sa gulo. Napakuyom ng kamao si Richard. May mga taong gahaman talaga. Bakit hindi na lang maghanap buhay ng maayos? Bakit kailangan pang gumawa ng masama para lang umangat sa buhay? Hindi nila naiisip na may mga inosenteng natadamay. Daddy, saan po tayo pupunta? Tanong ni Riri kay Richard na siyang nagdadrive. Silang dalawa lang ngayon ang bumabiyahe papunta sa family house nila sa probinsya. Hindi na siya nagdala pa ng mga bodyguard dahil mas lalo lang magiging halata na mayaman sila. Ang gusto ni Richard ay mamuhay ng tahimik at simple kasamang anak niya. Sa family house namin ng lolo't lola mo, anak. Doon na muna tayo titira. Gusto kong makita mo kung saan ako lumaki. Nagningning naman ang mga mata ng bata. Talaga po? Nako, excited na ako, Daddy. Itong unang beses na makakapunta ako doon. Ngumiti naman si Richard at bahagyang ginulo ang buhok ng anak. Matagal nang namatay ang mga magulang ni Richard. Hindi man lang nito naabutan ang kanyang anak. Hindi na din naman siya nakakapunta sa family house nila, lalo na't naging busy siya sa trabaho.
Pero palagi naman niyang sinusuguro na maayos pa din ang family house nila, lalo na't yun na lang ang natitira niyang alaala sa kanyang mga magulang. Ilang oras din ang binyahe ng mag-ama bago sila nakarating sa family house. Wow! Ang ganda naman dito, Daddy! Napakatahimik! Sabi ni Riri. Ngumiti si Richard sa anak. Oo nga, anak. Ngayon na nakabalik na si Richard kung saan siya nagmula, ay marami siyang naalala tungkol sa kanya at sa pamilya niya. Napakatahimik talaga dito sa lugar nila. Yung tipong makakakuha ka ng peace of mind. Simula kasi nang mag-college si Richard ay sa Maynila na siya nag-aral at doon na nga nanatili hanggang sa makagraduate at maging successful man. I'm home, Mama and Papa. Malungkot na napangiti si Richard dahil namimiss niya ang mga magulang. Pumasok na din sila sa loob at natuwa si Richard dahil nanatiling magandang bahay nila. May caretaker na binayaran si Richard para alagaan ang bahay nila at once a week itong pumupunta dito. Daddy, dito na din ba ako mag-aaral? Napaisip naman si Richard sa tanong ng anak niya. Gusto mo ba? Tumango naman ang bata. Opo, Daddy. Ang ganda po kasi dito. Ngumiti naman si Richard. Sige anak, sa susunod na buwan ay maghahanap tayo ng paaralan na pwede mong pasukan. Napatalo naman sa sobrang saya ang bata. Yehey! Thank you, Daddy! Niyakap ng bata si Richard. Kahit pa masakit sa kanya ang pag-iwan ng dating kasintahan, ay nawala naman yon. Dahil sa anak niyang nagbibigay ng lakas at kasiyahan sa kanya araw-araw. Para sa kanya ay sapat na silang dalawa. Sumapit ang ilang araw na pagtira ni Riri at Richard. Sa probinsya ay naging maayos naman. Pero hanggang ngayon ay hindi pa din kampante si Richard dahil hindi niya matutukan 24/7 ng anak. Nagtatrabaho pa din kasi siya habang nasa probinsya. Nagsisend lang si Patrick sa email niya habang ito naman ang pinagkakatiwalaan niya habang wala pa siya. Kailangan niyang humanap ng yaya para sa anak. Para may mag-asikaso sa anak niya at may makasama habang nagtatrabaho siya. Wala na bang iba dyan, Patrick? Tanong ni Richard pagkatapos niyang makita ang lahat ng nag-a-apply na yaya. Wala po ba kayong magustuhan na yaya sa kanila, boss? Napasuklay sa buhok si Richard. Ngayon ay naka-video call sila ng assistant. Wala eh. Kahit anong tingin niya sa mga mukha ng yaya na nag-a-apply, ay wala siyang makita o maramdaman na pwede niyang pagkatiwalaan sa anak. Sige boss, maghahanap na lang po ako ulit. Sabi ni Patrick na ikinatango naman ni Richard. Siya nga po pala boss, hinahanap kayo ng board of directors. Pero sabi ko sa kanila ay nasa bakasyon kayo at ako munang pinagkakatiwalaan mo. Tumango naman si Richard. May suspect ka na ba kung sino sa kanilang pwedeng gumawa nito? Umiling si Patrick. Hindi pa ako sigurado boss, pero nabalitaan ko na sinusubukan ni Mr. Palermo na bilhin ng shares ng board of directors. Napakuyom ng kamao si Richard. Si Mr. Palermo na tinutukoy ni Patrick ay ang kanyang tsuhin. Kapatid ng kanyang ina. Hindi na din siya magtataka, lalo na't gusto nitong makuha ang kumpanya. Keep an eye on him. Tumango si Patrick. Yes, boss. Nag-usap pa sila tungkol sa mga nangyayari sa kumpanya at maya-maya ay pinatay na din ni Richard ang tawag. Daddy, hindi pa po ba tayo matutulog? Tanong ni Riri na nakasilip sa may pintuan. Tumayo si Richard at kinarga ang anak. Matutulog na anak. Bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. Niyakap si Richard ng anak sa kanyang leeg. Gusto ko po kasi na sabay tayong matulog, Daddy. Napangiti na lang si Richard. Napakalambing talaga ng anak niya.
Nang makarating sila sa kwarto nila ay inihiga na niya ang anak. Daddy, may work ka po ba bukas? Hinaplos ni Richard ang buhok ng bata. Bakit? Napaisip naman ng bata. Para bang nagdadalawang isip itong magsalita. Come on baby, ano yun? Alam mo naman na lahat ibibigay ko sa'yo. Maliit na ngumiti ang bata. Gusto ko po kasi pumunta sa dagat. Gusto ko po maglaro sa buhangin at mamulot ng shells. Busy po kasi kayo palagi. Wala naman po akong kalaro dito. Kaya gusto ko pong lumabas kasama po kayo. Lihim na napabuntong hininga si Richard. Ito na nga bang sinasabi niya? Sige anak, bukas ay pupunta tayo sa dagat. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po, Daddy? Tumango naman si Richard bilang sagot. Yay! Thank you, Daddy! Sa sobrang tuwa ng bata ay niyakap si Richard ng anak. You're the best daddy in the world! I love you, Daddy! Niyakap pabalik ni Richard ang anak. I love you too, anak. You're my sunshine, my happiness, and my life. Lahat gagawin ko para maging masaya ka. Ganun kita kamahal. Always remember that, okay? Tumango naman ang bata. Hinaplos ni Richard ang buhok ng anak hanggang sa makatulog ito. Kinabukasan ay pumunta sila sa dagat. Ilang kilometro din ang biniyahe nila papunta sa dagat mula sa bahay nila. Natutuwa si Richard nang makita niya na masaya ang anak niya. Kaya minsan ay nakakalimutan niya ang mga problema at gulo sa buhay niya. Namulot sila ng shells at gumawa ng sandcastle. Mula sa mainit na panahon ay biglang dumilim. Nagbabadya ang malaking ulan. Riri anak, kailangan na nating umuwi. Napasimangot naman ang bata. Pumantay si Richard sa anak at hinawakan ang dalawa nitong kamay. Babalik din tayo dito, okay? Kailangan lang talaga nating umuwi na ngayon dahil may malaking ulan. Baka maabutan tayo sa daan. Mabasa ka ng ulan at magkasakit. Alam mo naman na ayaw kong nagkakasakit ka. Napabuntong hininga na lang ang bata at maliit na ngumiti. Okay po, Daddy. Bahagyang ginulo ni Richard ang buhok ng bata. Babalik tayo, promise. Sumakay na din sila sa kotse. Habang nasa biyahe sila, ay bigla na lang huminto ang sasakyan nila. Ano pong nangyari, Daddy? Tanong ni Riri. Sinubukan na paandarin ulit ni Richard ang sasakyan pero ayaw talaga nito. Dito ka lang anak, titingnan ko lang. Bumaba na si Richard sa kotse at tiningnan ng makina. Umuusok ito at hindi niya alam kung anong dahilan. May problema ba? Napahawak si Richard sa kanyang dibdib dahil ang bilis ng pagtibok ng puso niya dahil sa gulat. Bigla ba naman kasing lumabas ang isang babae sa kung saan, lalo na't walang katao-tao sa lugar. Sorry, nagulat ata kita. Napatingin si Richard sa babae at bigla na namang natigilan nang makita ang maganda at maamo nitong mukha. Pakiramdam niya ay nakakita siya ngayon ng isang anghel na bumaba sa langit. Mr. Nabalik sa ulirat si Richard. Napapailing na lang siya at gusto niyang suntukin ang sarili. Anong anghel na bumaba sa langit ang pinagsasasabi niya? Sorry, ayaw kasi umandar ng kotse ko. Napasilip naman ng babae sa makina ng kotse ni Richard. May alam ka bang malapit na shop na nag-aayos ng sasakyan? Tanong ni Richard. Nako, medyo malayo pa yon dito. Tapos wala masyadong sasakyan na dumadaan dito ng ganitong oras. Napatingin ng babae sa loob ng kotse at nakita ang bata. Ang mabuti pa ay doon na muna kayo sa bahay namin. Baka maabutan kayo ng ulan dito. Susubukan kong tawagan si Mang Berting mamaya at papupuntahin ko sa shop.
Napatitig si Richard sa babae. Dapat hindi siya kaagad nagtitiwala sa mga tao ngayon, lalo na sa estado ng buhay niya ngayon na nasa panganib. Pero hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang kaba o pangamba sa mga salita ng babae. Hindi ba abala yun sa'yo? Ngumiti naman ang babae, dahilan para mas mapatitig si Richard dito. Nako, hindi. Diyan lang naman ang bahay ko. Tinuro ng babae ang isang bahay na pwede nilang lakarin. Ang mabuti pa'y bilisan nyo na at baka maabutan tayo ng malakas na ulan dito. Inisip ni Richard ang anak at alam niyang hindi makakabuti kung nasa kotse lang sila at maaabutan ng malakas na ulan. Kaya naman, kinuha na niya si Riri at sumama sa babae. Malapit na sila sa bahay nito nang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo kaagad sila. Medyo nabasa sila kaya binigyan sila ng babae ng tuwalya. Gusto niyo bang magkape? Para mainitan ang katawan niyo. Tumango naman ang bata. Gatas lang po sa akin, ate. Ngumiti ang babae at nagtimpla na nga. Napatingin si Richard sa labas ng bahay at nakita kung gaano kalakas ang hangin at ulan. Mabuti na lang pala at may isang babae na nagmagandang loob para pasilungin sila. Maraming salamat. Ngumiti naman ang babae. Wala yun. Ibinigay na ng babae ang kape sa lalaki at gatas naman sa bata. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Richard. Ako si Megan. Kayo? Anong mga pangalan niyo? Lalo na tong cute na bata. Nakahalumbaba na nakatingin si Megan sa cute na bata. Ako naman po si Riri at siyang daddy ko si Richard. Natuwa si Megan sa bata dahil napaka-cute nito at medyo taba-ching-ching din. Ang cute naman ng pangalan mo. Ilang taon ka na, Riri? Itinaas ng bata ang kamay at pinakita ang 5 nitong daliri. 5 na po ako. Namangha si Megan. Ang galing naman. 5 ka pa lang pero diretso ka nang magsalita. Habang nag-uusap ang dalawa, ay nakatitig naman si Richard sa dalawa. Kahit magkakilala pa lang, ang dalawa ay parang close na kaagad ito. Natutuwa ang babae sa anak niya at sa tingin naman niya ay gusto ng anak niya si Megan. Hindi na muna niya inistorbo ang dalawa at nakatitig lang siya sa anak at kay Megan na naglalaro hanggang sa makatulog ng anak ni Richard. Lumipas na ang ilang oras at gabi na pero hanggang ngayon ay malakas pa din ang ulan. Mukhang bukas na maayos ang kotse mo. Malakas din ang ulan kaya hindi mapupuntahan ni Mang Berting ang shop. Sabi ni Megan. Ayos lang. Salamat pala at pinatuloy mo kami. Kahit na hindi mo kami kilala. Ngumiti naman ang babae. Wala yun. Hindi din naman kaya ng konsensya ko na pabayaan na lang kayo dun sa kotse. Lalo na si Riri. Napatango naman si Richard. Hindi niya alam kung bakit magaan ang loob niya kay Megan. Yung tipo na nakahanap siya ng peace of mind habang kasamang babae. May tanong ko lang, Megan. May trabaho ka ba? Napakunot noo si Megan at nagtataka pero sumagot naman siya. Oo, isa akong tindera sa isang karinderya. Malapit lang din dito at nilalakad ko lang. Napatangong lalaki. Bakit mo naman naitanong? Napalabi ang lalaki. Gusto ko sanang mag-offer sa'yo ng trabaho. Mas lalong napakunot ang noo ni Megan. Naghahanap kasi ako ng yaya para sa anak ko. At hanggang ngayon ay wala pa akong nahanap. Habang nakatingin ako sa inyo kanina nakita kong gusto ka ng anak ko. Kaya naisip ko na bakit hindi na lang ikaw ang kunin kong yaya niya. Yun ay kung papayag ka. Napatitig ng maigi si Megan sa lalaki. Nakikita niyang seryoso ito pero may parte sa kanya na nagdududa.
Out of the blue kasi kung mag-offer ng trabaho ang lalaki sa kanya. Sa kanya pa talaga na kakikilala lang nito. Talagang ipagkakatiwala ng lalaking ito ang anak nito sa kanya. Huwag ka mag-alala. Mataas ang magiging sweldo mo. Aalagaan mo lang naman ang anak ko at stay in ang kailangan ko para mas matutukan mo siya. Napaisip ng malalim si Megan. Natitempt siya sa offer ng lalaki, lalo na't malaking halaga ang sinabi nitong ibabayad sa kanya. Pero dapat ba siyang magtiwala sa lalaki? Baka mamaya ay scam ito. Sinong tao ang magbabayad sa kanya ng ganong kalaking halaga para magbantay lang ng anak nito? Pasensya ka na pero may trabaho na kasi ako at hindi ako pwede na basta-basta na lang umalis doon. Nakita ni Megan ang pagkadismaya ng lalaki. Ayos lang. In case naman na magbagong isip mo, pwede mo kong tawagan sa number ko. Ibinigay ng lalaki ang kanyang calling card. Richard Hawthorne. Bulalas ni Megan sa pangalan ng lalaki. Mayaman ka ba? Ngumiti si Richard. Tamang-tama lang. Hindi naman makapaniwala si Megan. Halata naman na mayaman ka. Apelido mo palang ay pang mayaman na. Ngumiti si Megan sa lalaki. Pag-iisipan ko ng mabuting alok mo. Tumango naman si Richard. Sige, sana pumayag ka dahil ikaw lang nakikita kong pwede kong pagkatiwalaan sa anak ko. Napayuko na lang bigla si Megan dahil biglang namula ang magkabila niyang pisngi. Hindi niya alam kung bakit bigla niya itong naramdaman. Hindi kaya dahil sa sobrang tiwala ng lalaki sa kanya? Napatangu-tangu na lang siya. Siguro ay yun nga ang rason. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa din mawala sa isip ni Megan ang encounter nila ng lalaki at sa offer nitong out of the blue. Itong kaldereta akin, miss! Sabi ng isang lalaki na bumibili ng ulam sa karinderya na pinagtatrabahuan ni Megan. Kakain po kayo? Tumango naman ng lalaki bilang sagot kaya binigyan na niya ng ulam at kanin. Kinuha ni Megan ang kanyang cellphone at nakita na tumatawag ang kanyang nanay. Inday, ikaw na munang bahala dito. Sasagutin ko lang ang tawag ni Mama. Tumango naman si Inday kaya lumayo siya at sinagot ang tawag ng nanay niya. Hello, Nay? Napatawag po kayo? Biglang nag-alala si Megan nang hindi magsalita ang nanay niya. Nay, may problema ba? Hindi pa din sumagot ang nanay ni Megan. Nay naman, kinakabahan ako sa pagiging tahimik mo. Napabuntong hininga ang nanay ni Megan sa kabilang linya. Ayaw na sana namin na bigyan ka pa ng problema, anak. Lalo na't alam namin na marami kang iniisip dyan. Mas lalong kinakabahan si Megan. Nay, sabihin niyo na sa akin kung anong problema. Huminga ng malalim ang nanay ni Megan. Ilang buwan na lang kasing pinigay na palugit sa atin ni Don Facundo tungkol sa lupa na naisangla natin. Napahawak sa dibdib si Megan. 1 taon na ang nakakalipas simula nang maisangla nila ang kanilang lupa na tinitirikan ng kanilang bahay. Nagkasakit kasi ang kanyang ama at kailangan ng operasyon. Wala silang choice kundi ang isangla ang lupa kay Don Facundo. Napahawak sa noo si Megan. Sige, Nay. Gagawa ko ng paraan. Sabi ni Megan. Anong gagawin mo, anak? Tanong ng ina ni Megan. Napailing siya kahit na hindi naman nakikita ng ina. Basta gagawa ko ng paraan, Nay. Ako na pong bahala. Napasa po sa noo si Megan. Kahit siya ay hindi niya alam kung anong paraan pero mag-iisip siya. Anak, huwag ka naman sana gagawa ng masama, anak. Natawa naman ng mapakla si Megan. Nay, kahit malayo ko sa inyo, hindi ako gagawa ng masama.
at palagi kong iniisip ang sinasabit pangaral nyo. Napabuntong hininga na lang si Megan. Basta Nay, mag-iisip ako ng paraan. Basta ang isipin nyo ay ang mga kalusugan nyo dyan, lalo na si Tatay. Nag-usap pa sila sandali hanggang sa pinatay na niya ang tawag dahil dumadami na ang mga taong kakain. Halos wala sa trabaho ang isip ni Megan dahil ang problema ng pamilya niya ang iniisip niya. Anong problema, Megan? Tanong ni Inday. Tulala ka dyan. Napabuntong hininga si Megan. May alam ka bang pwedeng utangan, Inday? Nagtataka si Inday. Ano? Magkano ba kailangan mo? Muling napabuntong hininga si Megan. $250,000. Napatangu-tangu naman si Inday. Aw, $250,000 lang pala? Natigilan si Inday at nalaki ang mga mata niya. Ano? $250,000? Tumango naman si Megan. Nababaliw ka na ba, Megan? Kahit umutang ka sa bangko hindi ka makakautang ng $250,000. Napabuntong hininga si Megan at napahalumbaba na lang. Ay, kaya nga. Laki-laki ng problema ko. Hinawi ni Inday ang kamay ni Megan mula sa pagkahalumbaba. Ibaba mo nga ang kamay mo. Alam mo naman na malas yan sa negosyo at baka makita ka pa ni Bruha. Mapagalitan pa tayo. Napanguso naman si Megan. Ang bruha na tinutukoy ni Inday ay ang kanilang amo na walang tigil sa pagdada kapag nagkakamali kahit pa maliit lang. Sorry talaga, Megan, pero hindi kita matutulungan sa problema mo. Maliit nang ngumiti si Megan. Ayos lang. Hanggang sa makauwi na lang si Megan ay hindi pa din siya nakakaisip ng paraan. Napaupo siya at biglang nasagi ng paningin niya ang pinaglalagyan niya ng calling card ng lalaki. Bigla niyang naisip ang sinabi nito noong nandito pa ito. I'll give you 50,000 a month. Hindi pa kasaling allowance dun. Naalalang sabi ng lalaki kay Megan. Napaisip naman si Megan. Malaking halaga na din ng offers sa kanya ng lalaki na kahit ilang buwan siyang maging tindera sa karinderya ay hindi niya kikitain kaagad. Ang sabi ng lalaki ay may allowance pa siya. Pwede na yon para maipadala niya buwan-buwan sa pamilya niya. Tinitigan ni Megan ang calling card at huminga ng malalim. Tinawagan na niya ang lalaki at sana lang available pa ang offer nito. Kinabukasan ay nagpunta si Megan sa isang private property. Napatingin siya sa isang malaki pero simpleng bahay. Malaking lupain na ito. Ate Megan! Napatingin si Megan sa may pinto at lumabas si Riri. Tumatakbong papalapit ang bata sa kanya habang hawak ang teddy bear nitong kulay pink. Ate Megan! Nabitawan ni Megan ang dala niyang bag nang yakapin siya ni Riri. Nako, nakakagulat ka naman baby. Dapat hindi ka tumatakbo ng ganun. Baka madapa ka pa. Hindi alam ni Megan kung bakit napakagaan ang loob niya sa bata. Siguro ay nakita niya ang nakakabata niyang kapatid at bunso kay Riri. Sa tingin nga niya ay hindi siya mahihirapan sa magiging trabaho niya sa bata, lalo na't para na silang close. Excited lang siyang makita ka. Napatingin si Megan sa nagmamay-ari ng boses at nakita si Richard. Napalunok si Megan. Unang kita pa lang talaga niya sa lalaki ay nagagwapuhan na siya dito, lalo na kapag ngumingiti. Alam mo bang nalungkot si Riri nang umuwi kami galing sa bahay mo? Inilapag ni Richard ang juice sa mesa. Nakaupo na sila ngayon at napapakamot na lang sa noo si Megan dahil simula nang makapasok siya sa bahay ni na Richard at makaupo sa sofa ay hindi na humiwalay sa kanya si Riri. Nakaupo habang nakayakap sa bata. Natatawa na lang si Megan dahil napakalambing ng bata sa kanya. Natutuwa lang siya dahil pumayag ka na sa alok ko.
Naupo na si Richard sa kaharap na upuan ni Megan. May gusto sana akong pakiusap, Mr. Hawthorne. Umiling ang lalaki. Richard ang itawag mo sa akin. Hindi naman tayo magkaiba. Gusto ka din naman ng anak ko. Pilit nang ngumiti si Megan dahil medyo nahihiya siya. Napatingin siya kay Riri at mukhang nagets naman ni Richard. Anak, andun ka na muna sa kwarto. Mag-uusap lang kami ni Ate Megan mo. Napanguso naman ang bata. Sige na anak, hindi naman naalis si Ate Megan. Mag-uusap lang kami. Napatingin naman ang bata kay Megan. Ngumiti siya sa bata. Oo baby, mag-uusap lang kami ng daddy mo. Napabuntong hininga ang bata at kalaunan ay ngumiti. Okay po. Umalis na din ang bata at nagpunta sa kwarto nito. Anong gusto mong pag-usapan natin? Napaisip ng mabuti si Megan. Nahihiya siya pero kakapalan na niya ang mukha niya dahil ang gagawin niyang ito ay para sa pamilya niya. Alam niyang mahalaga sa tatay niya ang lupain na yon dahil pinamana pa yon ng lolo at lola niya. Nakakahiyaman at alam kong makapal ang mukha ko dahil hindi pa ako nag-uumpisa pero... Napatigil si Megan sa pagsasalita at napahawak sa kanyang mga kamay. Tell me straight, Megan. Kahit ano pa yan ay okay lang. As long as ikaw magiging yaya ng anak ko. Lalo na't gusto ka niya at sa'yo lang panatag ang loob ko. Napatitig si Megan sa lalaki at huminga na naman ng malalim. Kung ayos lang sa'yo, pwede ba akong bumali? Kahit na magtrabaho ko ng ilang buwan nang hindi mo ko sinesweldohan ay ayos lang. Napatangu-tangu naman si Richard. Magkano ba ang kailangan mo? Pinagkiskis ni Megan ang dalawa niyang kamay. ₱250,000 sana pero kung wala naman ay ayos lang. Nagbabakasakali lang din naman ako. Hindi naman nag-e-expect si Megan na buong ₱250,000 talaga ang ipapahiram ng lalaki. Pero kahit magkano ay ayos lang naman sa kanya. Basta ang mahalaga ay makahiram siya para maibigay kay Don Facundo. Paunang bigay sana at sa susunod ang ilan. Pero kung magkano lang naman ang maibibigay mo ay ayos lang. Basta bawasan mo na lang sa sweldo ko. Kahit maging yaya pa ako ni Riri habang buhay ay ayos lang. Habang salita ng salita si Megan ay si Richard namang nagsusulat ng tseke. Ibinigay ito ng lalaki sa kanya at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nakalagay na amount sa tseke. ₱250,000? Hindi makapaniwala si Megan habang pabaling-baling ang tingin kay Richard at sa tseke. Hindi ba yan ang gusto mong ibali? Wala sa sariling tumango si Megan. Kaya ayan na. Nagulat naman si Richard nang umiyak. Teka, bakit ka umiiyak? Akala ko ba yan ang gusto mo? Bakit ka umiiyak? Pinunasan ni Megan ang mga luha na parang isang bata. Kasi hindi ko inaasahan na bibigyan mo ako. Napagkakatiwalaan mo ako. Alam kong pera lang to sa inyong mayayaman pero malaking tulong na to sa aming may hirap. Napatitig si Richard sa babae. Bakit? Aanin mo ba ang pera? Napasinghot si Megan. Itutubos ko kasi ang pera na to sa nakasangla naming lupa sa probinsya. Kaya ako din tinanggap ang trabahong to dahil malaking sahod. Ngumiting tumingin si Megan kay Richard. Maraming salamat talaga, Richard. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Riri hanggang sa paglaki niya. Ngumiti si Richard. Ayos lang. Natutuwa ako na natutulungan kita. At alam ko naman na aalagaan mo ng maiging anak ko. Nagkatinginan silang dalawa at nagkangitian. Kumakabog na naman nang mabilis ang puso ni Megan.
Mas lalo niyang nagugustuhan ang lalaki dahil tinulungan siya nito kahit pa kakaumpisa pa lang niya. Napakabait sa kanya ni Richard. Agad na nag-umpisa si Megan sa trabaho niya. Inalagaan niya ng mabuti si Riri, pinapakain at nakikipaglaro. Nakaupo sa harapan niya si Riri habang tinatalian niya ito ng ponytail. "Ayan! Ang cute mo na, baby!" sabi ni Megan nang matapos na siya sa pagtali sa buhok ng bata. "Talaga po?" Nagpa-puppy eyes pa ang bata. Pinisil ni Megan sa pisngi ang bata pero mahina lang naman. "Ang cute mo talaga. O sige, maglaro tayo. Anong gusto mong laruin natin?" Napaisip naman ng bata at napangiti ng may maisip. "Magbahay-bahayan tayo, Ate Megan. Ako ang anak at ikaw naman ang mommy." Hinaplos ni Megan ang cute na mukha ng bata. "Sige." Nilagay nila sa salang mga laruan ni Riri. "Teka, parang may kulang." Nagtaka naman si Megan at napatingin sa mga laruan. "Ano pang kulang? Nandito naman na lahat ng laruan mo." Napanguso si Riri habang nakatingin sa laruan at kay Megan. Nag-iisip ang bata. "Alam ko na!" Napatingin si Megan sa tinitingnan ni Riri at nakita niya ang ama nitong si Richard. "Kulang tayo ng daddy." Tumayo si Riri at lumapit sa ama. Hinawakan ng batang lalaki. "Daddy, sumali ka sa baybahayan namin. Ako ang anak, si Ate Megan ang mommy, at ikaw po ang daddy. Para buong pamilya na po tayo." Nanlaki ang mga mata ni Megan at lumapit kay Riri. Hinawakan niya ang bata. "Nako, baby. Busy daddy mo. Huwag na natin siyang isali sa laro." Hindi kasi makakapaglaro si Megan kung ganon nakasali si Richard. Maiilang siya. Kahit pabahay-bahayan lang at laro lang ito ay magiging mag-asawang characters nila. "Busy ka ba talaga, daddy? Wala ka bang time na makipaglaro sa akin?" Hindi kaagad nakasagot si Richard at napatitig kay Riri na ngayon ay nagpapakyut kasama ng puppy eyes nito. Bahagya na lang natawa si Richard habang nakatitig sa anak niya. Sino ba naman ang makakatanggi kung ganito magpa-cute ang anak niya? "Oo naman, baby. May time naman si daddy." Pumalakpak at nagpatalon-talon ang bata dahil sa sobrang tuwa. "Yay! Ayan, kumpleto na tayo. Meron na akong daddy," sabi ni Riri habang nakahawak sa kamay ni Richard. "At meron na akong mommy," sabi ni Riri at hinawakan ng kamay ni Megan. "Meron na akong complete family." Natutuwang sabi ng bata. Napatingin naman si Megan kay Richard at pilit nang ngumiti kahit pa ang totoo ay mabilis ang pagtibok ng puso niya ngayon at naiilang siya. Siyempre, hindi niya pwedeng ipahalata sa lalaki. Nagsimula na nga silang magbahay-bahayan. Kung titingnan sila ngayon, ay para talaga silang isang masayang pamilya. Kahit na medyo naiilang si Megan, ay nagampanan naman niya ng maayos ang role niya bilang mommy ni Riri. "I love you, daddy," sabi ni Riri sa ama. Napangiti si Richard sa kalambingan ng anak. "I love you too, anak. So much." Hinalikan ni Richard ang anak sa noo. Natuwa naman ang bata at tumingin kay Megan. "I love you, mommy." Napangiti naman si Megan. "I love you too, baby." Hinalikan ni Megan sa noo ang bata. "Oh, kayo naman ang mag-I love you, mommy at daddy." Biglang natigilan sina Megan at Richard at napatingin sa isa't isa. "Sige na po. Hindi po ba? Ganun ang ginagawa ng mag-asawa?" Napakamot na lang sa noo si Megan. Baby, oo, ginagawa yun ng mag-asawa pero hindi naman kami mag-asawa ng daddy mo."
Napakunot noon naman si Riri. Naglalaro naman tayo ng bahay-bahayan at ikaw pang mami ko. Siya naman ang daddy ko kaya mag-asawa po kayo. Napailing at bahagyang natawa naman si Richard dahilan para mapatingin si Megan sa lalaki. Mukhang nakalimutan ata ni Ate Megan mo na naglalaro tayo, baby. Makaakala niya tinutuon natin. Napanganga naman si Megan. Hindi ah. Napapikit na lang nang mariin si Megan dahil nauutal siya. Sige na nga, kung hindi, I love you, mommy. Napatigil sa paghinga si Megan habang nakatitig sa mga mata ni Richard. Nakangiti ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Sinong hindi mai-in love sa lalaking ito? Napalunok ng mariin si Megan. Ito ang unang beses na magsasabi siya ng I love you sa isang lalaki. Huminga ng malalim si Megan. Laro lang ito, Megan. Laro lang. Paalala ni Megan sa kanyang sarili. Ngumiti si Megan. I love you too, Daddy. Bigla namang natigilan si Richard at napatitig na lang kay Megan. Kiss din po dapat, Mommy. Kiss mo si Daddy sa pisngi niya. Napaisip naman si Megan. Kung yan ang gusto ng baby ko ay sige. Hindi nakagalaw si Richard nang halikan siya bigla ni Megan sa pisngi. Ayan, okay na. Maglaro na tayo ulit. Naglaro na sila ulit at hindi napapansin ni Megan na nakatitig pala sa kanya si Richard. Pinilit kasi ni Megan na sa bata itoon ang atensyon at wag nang tumingin sa lalaki dahil baka masira lang ang lakas ng loob na ginagawa niya ngayon. Ay, pala kang bakla! Gulat na sabi ni Megan nang sa paglingon niya sa likod ay nakita niya si Richard. Ano ka ba naman, Richard? Nakakagulat ka naman. Sabi ni Megan habang nakahawak sa dibdib niya. Kakalabas lang kasi ni Megan mula sa kwarto ni Riri. Kakapatulog niya lang sa bata. May kailangan ka ba? Umiling naman si Richard. Nakatulog na ba si Riri? Tumango si Megan. Oo, napagod sa kakalaro. Tumango naman si Richard. Gusto mo ba ng tea? Napaisip naman si Megan. Hindi pa din naman siya inaantok, kaya tumango siya. Nasa kusina sila ngayon at umiinom ng tsaa. Napapansin ko na close na kayo ni Riri. Panimula ni Richard. Oo, ang cute kasi ng anak mo. Mana sa daddy niya. Biglang natigilan si Megan at natawa. I mean, katulad kasi siya ng bunso kong kapatid na ang cute at malambing din. Tumango naman si Richard at uminom ng tsaa pero nakatago ang ngiti. Mabuti naman at masaya si Riri sa'yo. Napabuntong hininga si Richard at ibinaba ang tsaa. Masaya kasi ako kasi may kasama na si Riri. Alam ko kasi na naboboard na siya dito. Napatitig naman si Megan kay Richard. Siya nga pala, gusto ko sanang magtanong kung hindi mo ikakagalit. Tumango naman si Richard. Bakit kayong dalawa lang dito? Ang laki-laki ng bahay niyo pero bakit kayo lang dalawang nandito? Natahimik naman si Richard, dahilan para magtaka si Megan. Pero kung ayos lang kung hindi mo sagutin. Umiling si Richard. Dahil hindi ka na iba sa amin at magaan ang pakiramdam ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo ang katotohanan. Huminga ng malalim si Richard at umayos naman ng upo si Megan dahil pakiramdam niya ay magiging mahaba ang kwentuhan nila. Hindi sa pagmamayabang, pero isa akong mayamang negosyante. Marami akong negosyo at palaging lumalago. Kaya siguro maraming nagtatangka sa buhay ko para makuha ang kumpanya ko. Napabuntong hininga si Richard. Ilang beses nang may nagtangka sa buhay ko.
At dahil sa takot ko na baka madamay ang anak ko, napagdesisyonan kong lumayo at manirahan dito. Napatangu-tango naman si Megan. Tama din naman ang ginawa mo. Napapailing na lang si Megan. Grabe no? Kahit mayaman ay may problema din pala. Akala ko kapag may pera, wala nang problema. Bahagyang natawa si Richard. Pero grabe ang mga taong nagtatangka sa buhay nyo. Sana mahuli na sila. Tumango naman si Richard. Pinapahanap ko na sila at matatahimik lang ang buhay namin kung mahuhuli na sila. Seryoso na tumingin si Richard kay Megan. Kaya kung maaari lang, Megan, wag ka kaagad magtitiwala sa mga tao. Hindi ko alam kung sinong kalaban kaya hindi ako basta-basta nagtitiwala sa ibang tao. Paliwanag ni Richard. Bakit ako? Bakit ka kaagad nagtiwala sa akin? Napatitig ang lalaki kay Megan at huminga ng malalim. I don't know. Ibang pakiramdam ko sa'yo. Siguro dahil tinulungan mo kami ng walang hinihinging kapalit. Mabait ka at close ka agad kayo ng anak ko. Alam kong magaan din ang loob ni Riri sa'yo. Ngumiti si Megan. Huwag ka mag-alala, Richard. Akong bahala kay Riri at hindi ko siya iiwan. Palagi ko siyang sasamahan. 24/7. Itinaas pa ni Megan ang thumbs up niya, dahilan para matawa at mailing na lang si Richard. You know, you're funny. That's why I like you. Biglang natigilan si Megan at nawala ang ngiti sa labi niya. I mean, like a friend. Tumangutango naman si Megan at pilit na tumawa. Grabe, para nang lalabas ang puso ni Megan kanina. Sabihin ba naman sa kanyang katagang yon? Dahil sa kaba niya ay agad niyang naubos ang tsaa. Mas lalong naging close ang tatlo na nakatira sa iisang bahay. Habang kumakain sila ay biglang nag-ring ang cellphone ni Megan kaya nag-excuse na siya at sinagot ang tawag. Nagtaka naman si Richard nang sa pagbalik ni Megan ay halos hindi maipinta ang muka. Megan, may problema ba? Napatingin na din si Riri kay Megan. Ate Megan, are you okay po? Pinagkiskis ni Megan ang dalawa niyang kamay. Richard, pwede ba akong umuwi muna sa amin? Nagkaroon kasi ng problema sa bahay namin. Tumayo si Richard at pinaupo si Megan. Maupo ka muna at sabihin sa akin kung anong problema. Maybe I can help you. Napatingin naman si Megan kay Richard at kay Riri na napatangu-tangu pa. Huminga ng malalim si Megan. Bigla kasi daw inatake ng high blood ang tatay ko at sinugod siya sa ospital. Pwede naman akong magpadala ng pera dahil may naipon ako pero gusto ko sana na makita si tatay. Hinawakan ni Megan ang kamay ni Richard. Payagan mo na ako, Richard. Hindi ko naman tatakasan ng utang ko sa iyo eh. Promise, kahit bigyan mo lang ako ng 2 o 3 araw para makauwi sa amin. Napaisip naman si Richard. Wala namang kaso sa akin. Napangiti si Megan pero nawala din sa sunod na sinabi ng lalaki. Pero sinong magbabantay kay Riri habang wala ka? Nalungkot si Megan at napabuntong hininga. Oo nga pala no? Napasuklay na lang si Megan sa buhok. May naisip ako para makauwi ka sa inyo habang nababantayan mo si Riri. Napakunot noon naman si Megan. Paano? Napangiti si Richard. Sasama kami sa iyo sa pag-uwi mo sa probinsya. Nanlaki ang mga mata ni Megan. Sasama kayo? Tumango naman bilang sagot si Richard. Seryoso kayo? Muling tumango ang lalaki. Kagaya ng sinabi ni Richard ay sumama nga ang mag-ama sa probinsya nila. Ilang oras din ang naging biyahe nila bago sila nakarating. Wow! Ang ganda naman dito sa inyo, Ate Megan! Sabi ni Riri habang nakatingin sa bintana ng kotse. Nako, tahimik dito baby.
Sariwa pang hangin, sabi ni Megan. Nakarating na din sila sa bahay nila. Bilisan niyo, Richard. Nagmamadali naman sila. Nagtaka si Megan dahil tahimik sa bahay nila. Walang katao-tao. Nay? Tintin? Kahit isa sa mga kapatid ni Megan ay wala talagang sumasagot. Kinakabahan tuloy siya. Totoy? Sa pagbukas niya ng pintuan ay bigla na lang may sumigaw. Surprise! Nagulat si Megan nang kumanta na ang mga taong nasa loob ng bahay ng happy birthday. Napatingin-tingin siya sa mga tao at nakita niya ang kanyang tatay na may hawak na isang bouquet ng bulaklak. Happy birthday, anak! Sabi ng tatay ni Megan sa kanya. Napatakip siya sa bibig at napaiyak na lang. Ang sabi niyo'y nasa ospital kayo. Ngumiti ang tatay ni Megan. Sorry na, anak. Gusto ka lang namin na i-surprise sa birthday mo. Ngayon lang naalala ni Megan na birthday niya pala ngayon. Sa sobrang dami ng iniisip niya, ay nakakalimutan niya ang birthday niya. Napanguso si Megan. Nakakainis naman kayo eh. Magsusurprise na nga lang kayo eh. Papayakin niyo pa ako. Natawa na lang ang mga tao. Ay naku ate, sisihin mo si Kuya Richard dahil siyang nag-isip nito. Napakunot noon naman si Megan at nagtataka kung bakit nasali si Richard sa usapan. Si Kuya Richard po kasing nagsabi na i-surprise ka namin sa birthday mo. Nakakunot noon na tumingin si Megan sa lalaki na nasa likod niya. Nakangiti si Richard na nakatingin sa kanya. Ilang buwan ka na naming kasama sa bahay, Megan. Naalala ko na birthday mo na pala ngayon. Ayon sa resume mo kaya nag-isip ako ng paraan para mapasaya ka. Kabayaran na din sa pag-aalaga mo sa anak ko. Pagpapaliwanag ni Richard. Napapanguso na lang si Megan. Ang daya mo naman, Richard. Pwede mo naman sabihin na lang eh. Yung surprise mo, nakakabat, nakakaiyak. Natawa na lang si Richard. Ibig sabihin lang nun ay effective ang acting ng nanay mo. Sinamaan ng tingin ni Megan ang nanay niya na nag-peace sign ngayon. Sorry na anak. Lumapit ang ina ni Megan sa kanya at niyakap siya. Nakakainis naman kayo nanay eh. Kinabahan ako dun eh. Nagtawanan na lang silang lahat at pinagpatuloy ang selebrasyon. Naging masaya sila lalo na't ilang buwan na hindi nakauwi si Megan sa kanilang bahay. Malaki ang pasasalamat niya kay Richard dahil pinasaya siya nito sa araw ng kaarawan niya. Nay, nasan si Richard? Tanong ni Megan nang hindi niya makita ang lalaki. Si Riri naman ay kalaro ng mga kapatid niya. Tuwang-tuwa nga ang mga kapatid niya dahil madaming laruan ang binigay ni Riri sa mga kapatid niya. Nandoon sa likod bahay, nagsisibak ng kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Megan. Ho! Hindi na hinintay ni Megan na sumagot ang nanay niya at agad na pumunta sa likod ng bahay nila. Richard! Napatigil sa pagsisibak si Richard at napatingin sa kanya. Nakataas ang kamay ng lalaki dahil magsisibak sana ito ng kahoy. Kahit si Megan ay natigilan nang makita niya ang basang katawan ng lalaki dahil sa pawis nito. Wala itong suot pang ibabaw, dahilan para lumantad sa kanyang mga mata ang masarap nitong katawan. Ang anim nitong mga abs. Pakiramdam niya ay tutulo ang laway niya sa pagkatakam. Megan, bakit? Tanong ni Richard at pinunasan ng pawis nito sa noo. Napakurap-kurap si Megan at itinikom ang kanyang nakangangang bibig na hindi niya napansin na nakanganga na pala dahil sa nakita niya. Ano? Natawa na lang si Richard. Ano? Okay ka lang ba? Hindi ba magandang tulog mo? Napakunot noo si Megan. Ano? Napapailing si Megan at sinapo pa ang noo.
Ano ba itong nangyayari sa kanya? Huminga siya ng malalim at tumikim pa para mawala ang bara sa lalamunan niya. Itatanong ko lang kung anong ginagawa mo dyan? Napangisi ang lalaki. Nagsisibak ng kahoy. Napapailing na lang si Megan. Alam ko, okay. Pero ang tanong ko ay, bakit mo ginagawa yan? Hindi ka naman sanay sa ganyan Tsaka, bisita ka namin kaya hindi mo dapat yan ginagawa. Ngumiti si Richard at nagpupuna sa pawis nito. Alam ko kaya kung paano magsibak, Megan. Isa pa, gusto kong ginagawa ko. Ang tagal ko na kayang hindi ito ginagawa. Lumapit si Richard kay Megan dahilan para mapalunok siya ng mariin. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ako napipilitan dito. Okay? Napaangat ang balikat ni Megan nang tapikin ito ni Richard. Parang bumalik din ang bara sa lalamunan niya. Napalunok siya ng mariin dahil mas lumapit ang yummy nitong katawan sa kanya. Napakunot noo si Richard habang nakatingin kay Megan. Pinagpapawisan ka ata. Ayos ka lang? Bago pa mapunasan ni Richard ang noo niya, ay agad na siyang lumayo. Nagtaka tuloy ang lalaki. Ayos lang. Sige, ipagpatuloy mo ng ginagawa mo. Bye! Mabilis na umalis si Megan para makalayo kay Richard. Napasandal siya sa puno at napahawak sa kanyang dibdib na kanina pa nagwawala habang kaharap ang lalaki. Napatakip siya sa bibig. Hindi to pwede, sabi ni Megan sa sarili. Hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya. Hindi pwede dahil amo ko siya. Paano na lang kapag nalaman niya na may gusto ko sa kanya? Paano kung palayasin at tanggalan niya ako ng trabaho dahil lang sa nagustuhan ko siya? Napahilamos ng mukha si Megan. Kailangan niyang ilihim ang nararamdaman niya para sa lalaki. Kung gusto pa niya na manatili sa piling ng mag-ama. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Megan. No, Megan. Kailangan mong ilihim ang nararamdaman mo. Kung gusto mong makasama si Richard at Riri. Muling napabuntong hininga si Megan. Tama na sa akin na makasama sila at lihim na mahalin. Nagtataka si Richard dahil napapansin niya na parang iniiwasan siya ni Megan. Hindi naman literal pero kapag kinakausap niya ang babae ay hindi ito makatingin sa mga mata niya. May problema ba sa kanya? Galit ba ang babae dahil nagsibak siya ng kahoy kanina? Napailing na lang si Richard. Hindi naman siguro dahil ang babaw naman itong magalit kung ganon. Naiwan sina Richard at Megan sa bahay dahil namasyal ang pamilya ni Megan kasama si Riri. Sumasakit kasi ang tiyan ni Richard kaya hindi na siya sumama. Nagpaiwan naman si Megan para may kasamang lalaki. Iniiwasan mo ba ako, Megan? Nagulat si Megan pero hindi niya pinahalata. Iniiwasan? Hindi Bakit naman kita iiwasan? Kunwaring nagbibisi-bisihan si Megan. Yun na nga Hindi ko alam kung bakit. Katulad niyan, hindi mo ako matingnan sa mga mata ko. Pilit na natawa si Megan. Anong hindi matingnan sa mga mata? Ayan Biglang natigilan si Megan nang makita na nakatitig din pala sa kanya ang lalaki kaya agad siyang napaiwas ng tingin. Magsasaing pa pala ako. Mabilis na lumabas si Megan sa bahay. Hindi niya namalayan na sinundan pala siya ni Richard sa labas. Ano ba talaga ang problema, Megan? May nagawa ba akong masama? Umiling si Megan habang nakatalikod sa kanya. Wala, okay? Huwag mo na akong pansinin. Napakunot ng noo ang lalaki. Paano ko naman hindi papansinin kung ganyan ka? Hinawakan ni Richard ang kamay ni Megan at pinaharap sa kanya. Nakayuko si Megan dahil hindi niya kayang tingnan sa mga mata ang lalaki.
Baka kasi makita ng lalaki ang tunay niyang nararamdaman. Megan. Hinawakan ni Richard ang baba ni Megan at inangat dahilan para magtagpo ang mga mata nila. What's wrong? Tell me. Kumibot-kibot ang labi ni Megan. Natatakot ako, Richard. Napakunot noon naman ng lalaki. Natatakot saan? Muling napayuko si Megan. Natatakot ako na kapag nalaman mong totoo, iwasan mo ako. Baka paalisin mo ako. Mas lalong nagtaka ang lalaki dahil wala siyang maintindihan sa mga pinagsasabi ni Megan. Ano bang totoo? Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Megan at diretsong tumingin sa mga mata ni Richard. Ang totoo na minamahal na kita. Natigilan ng lalaki at hindi nakagalaw. Ayokong ma-inlove sa'yo pero masyadong pasaway ang puso ko dahil sa pagiging mabait mo at sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya namin ay minahal na kita. Hindi na naiwasan ni Megan ang maiyak. Minahal kita hindi dahil sa pera o kayamanan na meron ka, Richard, kundi dahil sa kabaitan at taglay mo. Pinunasan ni Megan ang pisngi at natawa ng mapakla. Tumalikod siya para hindi makita ng lalaki ang magiging mukha niyang tanga. Kalimutan mo ng mga sinabi ko. Susubukan ko din na kalimutan ang nararamdaman ko para sa'yo. Napakibit balikat si Megan. Sa bagay, sino ba naman ako? Isang probinsyana lang naman. Walang pinag-aralan. Imposible na mamahalin mo. Napabuga ng malakas na hangin si Megan. Medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil nailabas ko din itong tinatago ko. So, ayun lang. Sige na, magsasaing pa ako. Aalis na sana si Megan nang hawakan siya ni Richard sa kamay niya. Napatingin siya sa lalaki na seryosong nakatingin sa kanya ngayon. Paano kung sabihin kong mahal na din kita? Unti-unting lumaki ang mga mata ni Megan sa narinig. Ano? Nauutal na tanong ni Megan. Natawa naman si Richard dahil sa pagiging cute ng babae. Ano naman kung probinsyana ka lang? Walang pinag-aralan? Ang mahalaga ay mabait ka at mahal mo kami ng anak ko. Tanggap mo ako na may anak at minahal mo din siya. Inipit ni Richard ang buhok ni Megan sa gitna ng tenga nito. Everything is possible in love, Megan. Kahit pa mahirap at mayaman, masama at mabuti. Kahit magkaibigang tao ay nagmamahalan din. Nothing is impossible in love, Megan. Sabi ni Richard at sinapo ang mukha ni Megan. Mahal mo din ako? Nakangiting tumango si Richard. Yes, love. Kumabog ng mabilis ang puso ni Megan sa itinawag sa kanya ni Richard. Matagal na kitang mahal, pero kagaya mo ay natatakot din ako na baka hindi mo ako mahal. Mas lalong ngumiti ang lalaki. Alam mo bang saya-saya ako ngayon? Kasi nalaman ko na hindi pala magkaibang nararamdaman natin para sa isa't isa. Napaiyak na lang si Megan at niyakap si Richard. Mahal na mahal kita, Richard. Mahal na mahal. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito at masaya ako dahil mahal mo din ako. Niyakap pabalik ng lalaki si Megan. Mahal na mahal din kita, Megan. At masaya din ako dahil mahal mo din ako. We're feeling the same way, love. Napapikit na lang nang mariin si Megan at niyakap ng mahigpit si Richard. Hindi niya aakalain na mamahalin din siya ng lalaki at hindi niya aakalain na ganito pala kasarap ang magmahal at mahalin ng taong mahal niya. Nang makauwi ang mga magulang ni Megan at si Riri, ay agad na sinabi ni na Richard at Megan sa mga ito na sila na.
Sobrang tuwa naman ang mga ito at naghanda pa nga. "Ingatan mo ang anak ko, Richard," sabi ng tatay ni Megan. Babalik na kasi sila sa family house ni na Richard dahil may trabaho pang lalaki. Wala kasing internet sa probinsya nila at ayaw naman ni Megan na makaistorbo sa trabaho ng lalaki. "Huwag po kayong mag-alala, tay. Ako na pong bahala kay Megan. Iingatan ko po ang anak nyo." Nagkamaya naman ang dalawa. Natutuwa si Megan dahil tanggap ng buo niyang pamilya si Richard at si Riri. Tuluyan na nga silang nagpaalam at umalis na. Mommy Megan, kailan po tayo babalik doon? Tanong ni Riri. Mommy na din ang tawag ni Riri kay Megan, lalo na't boyfriend na daw niya ang daddy nito. "Kapag may time ulit si daddy, baby." Ngumiti ang bata. Ang saya-saya po kasi doon. Marami akong kalaro. Lalo na si Totoy at Tintin. Ngumiti naman si Megan sa bata. Napatingin siya kay Richard nang hawakan nito ang kamay niya. Nagkatinginan silang dalawa at nagkangitian. Nang makabalik na sila sa family house na Richard, ay bumalik na sila sa dati, maliban na lang sa mas lalong naging masaya silang tatlo. Nagbibigay din ng oras sa kanila si Richard, hindi katulad noon na palagi lang itong trabaho. Kumatok si Megan sa study room ni Richard bago pumasok. Nakita niyang may kausap ang lalaki sa cellphone. Nagpaalam na ito at binaba ang tawag. "Merienda ka muna, love. Baka hindi ka na naman nagpapahinga." Inilagay ni Megan ang dalawang tray na may lamang pagkain at juice. "Si Riri?" tanong ni Richard at naupo. "Ayon, tulog pa." Nakatayo pa din si Megan dahilan para magtaka ang lalaki. "Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika't samahan mo akong kumain." Ngumiti naman si Megan. "Mamaya na lang ako kakain." Hinila ni Richard si Megan dahilan para mapasigaw ito. Ngayon ay nakakandong ang babae sa hita niya. "Ano ba, Richard? Nakakagulat ka naman eh." Tatayo na sana si Megan nang yakapin siya ng lalaki sa bewang. "Ano ba? Bitawan mo nga ako. Baka may makakita sa atin." Natawa naman si Richard. "Sino namang makakakita sa atin? Tayo lang namang dalawang nandito. At tulog pa si Riri." Napailing na lang si Megan dahil sa kapilyuhan ng lalaki. "Ikaw nagiging pilyo ka kapag wala ang anak mo." Ngumiti naman ang lalaki. Hinaplos sa mukha ni Megan at nakatitig sa mga labi nito. "Hindi kasi ako makapaglambing sa'yo sa harap ng bata. Kaya ganitong oras lang ako pwedeng maglambing. Kapag tayo lang dalawa." Wala sa sariling, napanganga si Megan nang isubo sa kanya ang cake ng lalaki. Kinain niya ito at bigla na lang siyang hinalikan sa labi ng lalaki. Matamis ang cake, pero mukhang mas matamis ang halik ng lalaki. Napasinghap si Megan nang maglandas ang kamay ng lalaki sa likod niya at mas lumalalim ang paghahalikan nila. "Richard." Bulalas ni Megan sa pangalan ng lalaki sa kalagitnaan ng paghahalikan nila. Habol-habol nila ang mga hininga nang tumigil na ang lalaki. I know. I'm sorry. Nadala lang ako." Pinagdikit nila ang mga noo nila. "Don't worry. Hindi naman ako aabot sa ganun." Tumango naman si Megan. Alam niya at nararamdaman niya ang respeto ni Richard sa kanya. Mommy Megan? Mabilis pa sa 4:00 na tumayo si Megan nang pumasok si Riri. Anong ginagawa mo dito, baby? Lumapit si Megan sa bata at kinarga ito. Kinusot-kusot pa ng bata ang mga mata nito. Kagigising lang kasi nito. Inahanap po kasi kita kaso wala ka naman po sa kwarto mo. Nagbabaka sakali lang po ko na nandito ka kasama si Daddy.
Para namang nahiya si Megan. Mabuti na lang at hindi sila inabutan ng bata sa ganoong sitwasyon. Tara, dun tayo sa kusina. May inihanda akong merienda. Narinig ni Megan ang pagtawa ng lalaki kaya sinamaan niya ito ng tingin. Tiningnan niya ito ng humanda ka pero tinawanan lang siya nito. Dahil sa inis niya ay umalis na lang sila ni Riri. Nasa kalagitnaan ng pagkain ng merienda sina Riri at Megan nang may kumatok sa pinto. Nagtataka si Megan dahil wala naman silang bisita. Napakibit-balikat na lang siya dahil baka may package si Richard. Dito lang kayo baby ha. Titingnan ko kung sino kumakatok. Tumango naman ang bata bilang sagot. Kumain ka lang dyan ha. Ito yung juice mo. Inilapit ni Megan ang juice sa bata bago umalis. Sandali lang! Sigaw niya dahil patuloy pa din sa pagkatok kung sino man ito. Nang buksan ni Megan ang pinto ay nakita niyang isang magandang babae. Ano pong kailangan nila? Napasilip ang babae sa loob ng bahay, dahilan para magtaka si Megan pero nakangiti pa din siya. Nandyan ba si Richard? Nagtaka si Megan dahil kilala nitong lalaki. Nandito siya. Sino po ba sila? Tumitig na sa mga mata ni Megan ang magandang babae. Sabihin mo na nandito si Rachel, ang ina ng anak niya. Napatingin si Richard sa may pinto nang bumukas at sumara ito. Nakita niya si Megan na parang tulala. Love, what's wrong? Hindi sumagot ang babae, dahilan para magtaka si Richard. Tumayo siya at lumapit kay Megan. Love, okay ka lang ba? Parang nabalik sa ulirat si Megan nang hawakan siya ni Richard. Anong problema? Tulala ka dyan. Napakurap-kurap si Megan. Tiningnan naman siya ni Richard nang nagtatanong. Nasa baba. Napatigil sa pagsasalita si Megan. Nasa baba ang ano? Nakakunot noong tanong ni Richard. Hindi ano, kundi sino. Mas lalong napakunot noo si Richard. Hindi niya maintindihan kung anong pinagsasasabi ni Megan. Huminga ng malalim si Megan. Nasa babang ina ni Riri. Kung papaano magulat si Megan kanina ay ganun din si Richard. Si Riri. Nasaan si Riri? Nasa kwarto niya. Sa tingin ko kasi dapat kayo muna ng mommy niyang mag-usap. Nakahinga naman ang maluwag si Richard. Bantayan mo muna si Riri. Kakausapin ko lang si Rachel. Tumango si Megan at umalis na. Habang pababa ng hagdan si Richard ay nakatitig siya sa dati niyang nobya na 3 taon na din niyang hindi nakikita. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito kami? Agad na tanong ni Richard nang magkaharap sila ng babae. Ang sabi ni Patrick ay pumunta daw kayo sa ibang bansa. Since I know you, na mas pipiliin mong pumunta dito kasi sa ibang bansa, ay dito na ako pumunta. And I was right. Napaiwas ng tingin si Richard sa babae. Alam nito ang lugar na ito dahil minsan na niyang dinala ang babae dito nang ipakilala niya ito sa mga magulang niya. Ngumisi si Richard. At ano naman ang ginagawa ng isang babae dito? Na iniwan ng mag-ama niya para sa ibang lalaki. Nabago ka na ba? Umiyak ang babae. Ang laki ng pagsisisi na nagawa kong bagay na yun, Rich. Hindi ko man lang naisip na para din sa amin ang lahat ng ginagawa mo. I know, naging makasarili ako pero nagsisisi na ako. Na-realize ko na kayo pa din pala ang mahal ko. Hindi makapaniwalang nakatingin sa babae si Richard. Nagsisisi ka na at na-realize mo na kaming mahal mo? Tumango naman ang babae dahilan para matawa si Richard. Ang tagal mo namang makarealize. Inabot ka din ng 3 taon para makarealize ka, Rachel.
Napahagulgol ang babae, dahilan para takpan niya ang bibig. But it's too late now. May isang babae nang pumalit sa pwesto mo sa pamilyang to. Nagtaka naman ang babae na nakatingin sa kanya. Ano? That cannot be, Rich. Kahit ano sinasabi mo, ay hindi mo may tatanggi na ako pa din ang ina ni Riri. Ako pa din ang nagluwal sa kanya. At kahit na sino, walang pwedeng pumalit sa pagiging ina ko sa kanya. Natigilan ng babae nang hawakan siya ni Richard ng mahigpit sa magkabila niyang balikat. Ina, oo, ikaw nga ang nagluwal sa kanya, Rachel. Pero tinalikuran mo siya. Simula nang magdesisyon ka na umalis at sumama sa lalaki mo, pinutol mo na ang pagiging ina mo sa kanya. May ina ba na kayang iwan ang anak niya? Sinapon ng babae ang mukha ni Richard. Pero nandito na ako ulit. Bumabalik sa inyo, Rich. Please, please, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Sinubukan ng babae na yakapin si Richard pero tinulak niya lang ito. Umalis ka na, Rachel. Bago pa ako may masabi na masasakit na salita at baka masaktan pa kita. Itinuro ni Richard ang pinto. Rich! Sinubukan ulit ng babae na lumapit kay Richard pero natigilan ito nang sumigaw ang lalaki. Sabi ng alis! Ayaw na kitang makita pa. Umalis ka na! Bago pa kita kalat ka rin paalis na bahay ko. Sigaw ni Richard. Umiiyak ang babae na nakatingin sa kanya pero wala siyang awa na nararamdaman para sa babae. Kung nasasaktan man niya ito ngayon, ay walang sakit na nararamdaman nito ngayon sa sakit na binigay nito sa kanya, lalo na sa anak niya nang iwan sila ng babae. Bata pa lang ang anak niya nang iwan sila pero habang lumalaki si Riri at nagtatanong na ito tungkol sa ina nito ay hindi naglihim at nagsinungaling si Richard. Sinabi niya kung bakit sila iniwan ng ina at alam niyang nasaktan ang anak niya sa katotohanan. Wala nang nagawa ang babae kundi ang umalis ng umiiyak. Pabagsak na naupo si Richard sa sofa at napasabunot sa buhok. Ang akala niya ay mapapatawad niya balang araw ang babae, pero hindi pa pala. Andoon pa din ang sakit na ginawa nito sa kanila ng anak niya. Baby, nakilala mo na ba ang mommy mo? Tanong ni Megan kay Riri habang sinusuklayan ang buhok ng bata. Hindi pa po, pero nakita ko na pong pictures niya. She was so beautiful, pero... Biglang nalungkot ang bata. Hindi niya kami mahal kaya iniwan niya kami. Tumingin si Riri kay Megan. Hindi mo din naman kami iiwan, kagaya ng ginawa ng totoo kong mommy, right? Mommy Megan? Nakaramdam ng awa si Megan para sa bata at niyakap ito. Hindi man niya naranasan ng iwan ng mga magulang ay alam niyang masakit yon para sa bata. Oo naman baby, kahit na anong mangyari ay hindi ko kayo iiwan ng daddy mo. Niyakap din ng bata pabalik si Megan. I love you, Mommy. I love you, Mommy Megan. Napangiti naman si Megan at tinalikan sa buhok ang bata. I love you too, baby. Kahit na anong mangyari, ay pinapangako ni Megan na hindi niya iiwan ng mag-ama dahil mahal na mahal niya ang mga ito. Richard, tawag ni Megan sa lalaki na ngayon ay umiinom. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Tama na yan, baka magkasakit ka sa atay sa ginagawa mo. Nakikita ni Megan sa mga mata ng lalaki na nasasaktan ito sa muling pagkikita nito at ng ina ni Riri. Natawa ng mapakla si Richard. Ang kapal ng mukha niya, para bumalik pa dito. Nagsisisi daw siya at na-realize na kami yung mahal niya. Fuck that. Nagulat si Megan nang hampasin ng mesa. Kung kailan okay na kami ng anak ko sa buhay namin. Nawala siya eh. Mabalik siya.
Nasasaktan si Megan dahil nakikita niyang nasasaktan ang lalaking mahal niya ngayon. Kinakabahan siya sa magiging sagot ng tanong niya pero kailangan niyang malaman ang sagot. Mahal mo pa ba siya? Hindi kaagad nakasagot si Richard, dahilan para masaktan si Megan. Kaya ka ba nagkakaganyan dahil mahal mo pa siya? Nalilito ka kung sino sa amin ang pipiliin mo? Napangiti ng mapait si Megan. Kung mahal mo pa siya, Richard, piliin mo siya. Piliin yung mabuong pamilya niyo. Siya ang totoong ina ni Riri kaya wala akong laban sa kanya. Anda akong magparaya kung dun kayo sasaya. Napaiyak na lang si Megan dahil masakit man sa kanya ang desisyon na ito ay tatanggapin niya. Kung sa piling ng babae magiging masaya ang mag-ama ay hahayaan niya. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Megan? Napatingin si Megan kay Richard. Sinong nagsabi na mahal ko pa siya at gusto ko siyang balikan? Napapunas ng luha si Megan. Hindi ka sumagot eh. Ibig sabihin nun ay napaisip ka. Natawa na lang ang lalaki dahilan para magtaka si Megan. Napasuklay ito sa gitna ng buhok. Hindi kaagad ako nakasagot dahil nakaramdam ako ng hilo. Napanganga na lang si Megan. Nagulat siya nang sinapon ng lalaki ang mukha niya. Itong tatandaan mo, Megan. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Nakaraan na si Rachel, pero ikaw ang present at future ko. Ano naman kung siya ang ina ni Riri? Ikaw ngayon ang tinuturing niyang ina at yun ang mahalaga. Masaya na ako sa pamilya natin at wala akong balak na sirain yun. Niyakap ni Megan ang lalaki at hindi na iwasan na mapaiyak. Natutuwa siya dahil siya ang pinili ni Richard na makasama. Mahal na mahal kita, okay? Lagi mong tatandaan yan. Sabi ni Richard na ikinatango ni Megan. Nasa palengke sina Megan at kasama niya si Riri. Umalis na muna kasi si Richard dahil may asikasuhin muna ito sa Maynila. Kaya naman, kung nasaan siya ay kasama niyang bata. Namimili sila ngayon ng mga prutas. Gusto mo ba tong apple, baby? Tanong ni Megan sa bata habang pinapakita ang pulang mansanas. Opo, Mami Megan. Pwede din pa pati grapes? I love grapes. Ngumiti naman si Megan at mahinang pinisil ang pisngi ng bata. Oo naman, baby. Kung anong gusto ng anak ko ay bibigay ni Mommy. Natuwa naman si Riri. Habang naglalakad sila ay bigla na lang may humila sa kamay ni Megan. Sisigaw na sana siya pero napatigil siya nang makita na si Rachel ito. Nanlaki ang mga mata niya. Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Megan sa bata na ngayon ay nakatingin sa babae. Gusto ko lang makita ang anak ko at gusto ko din na makausap ka. Napabuntong hininga na lang si Megan dahil alam niyang dadating din ang araw na magkakausap sila. Pumunta sila sa malapit na park. Pumuntay ang babae sa bata at sinapo ang mukha ng anak. Naaalala mo ba ako, anak? Natawa na lang ang babae. Bata ka pa noon kaya alam kong hindi mo pa ako naaalala. Pero kung mommy mo, ang tunay mong mommy. Tumitig sa mga mata ng babae si Riri. Kilala po kita. Pinakita po ni Daddy sa akin ang mga picture mo noon. Napatingin naman ang babae habang hinahaplos ang mukha ng bata. Mabuti naman at kilala mo pa ako. Nakangiti pa din ang babae kahit na umiiyak siya. Baby, maglaro ka muna doon. Mag-uusap lang kami ng mommy mo. Doon ka na muna sa slide at wag lalayo, okay? Sabi ni Megan. Tumango naman ang bata at naglaro na. Anong gusto mong sabihin sa akin?
Naupo na ng maayos ang babae at seryosong tumingin kay Megan. Kahit hindi mo sabihin sa akin ay, alam kong ikaw ang sinasabi ni Richard na pumalit sa pwesto ko sa pamilya ko. Hindi nagsalita si Megan. Hinawakan ng babae ang kamay niya. Megan, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo sa akin ang pamilya ko. Binawi ni Megan ang kamay niya. Hindi ko may sasauli sa'yo ang pamilya na sinasabi mo, Rachel. Dahil unang-una ay si Richard na ang humindi. Napaiyak ang babae. Kaya nga, ako ang nakikiusap sa'yo. Baka pwede mo pakiusapan si Richard na bumalik na sa akin. Ayaw mo bang maging masaya si Riri dahil mabubuo na ang pamilya namin? Huminga ng malalim si Megan. Rachel, una sa lahat, kaya ka nasa sitwasyon mo na yan ay dahil sa'yo. Kung hindi mo sana iniwan ng pamilya mo, wala ka sanang pamilya na gustong bawiin. Biglang nag-iba ang tingin ng babae kay Megan. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan at sinakripisyo ko para sa pamilya ko, Megan. Hindi mo alam kung gaano ako nagtiis na palaging walang time sa amin si Richard. Kaya naghanap ka ng iba? Hindi nakasagot ang babae. Hinanap mo sa iba ang hinahanap mo kay Richard. Wala akong kaso doon, Rachel. Hindi kita huhusgahan kung naghanap ka ng taong magmamahal at magbibigay ng oras sa'yo. Pero galit ako dahil iniwan mo si Riri. Iniwan mo ang anak mo na walang kamuwang-muwang. Lumaki siya ng walang ina. Hindi mo ba naisip yon bago mo siya iwan? Hindi mo ba naisip na masasaktan siya? Galit na tiningnan ni Megan ng babae. Tama si Richard. Ikaw nga ang nagluwal kay Riri. Pero hindi ka karapat-dapat na maging ina niya. Dahil selfish ka. Sarili mo lang iniisip mo. Tumayo si Megan at aalis na sana pero hinawakan siya ni Rachel sa kamay. Galit na nakatingin ang babae sa kanya. Ito ang tatandaan mo, Megan. Magsisisi ka sa naging desisyon mo. Winasik ni Megan ang kamay ng babae. Hindi. Kahit kailan, hindi ako magsisisi sa naging desisyon ko. Kahit kailan, ay hindi ko iiwan ng mag-ama, gaya ng ginawa mo. Hindi mo ako matatakot, Rachel. Umalis na din si Megan at kinuha si Riri at umalis. Galit naman na nakatingin si Rachel sa dalawa na papalayo. Pagsisisihan mo to, Megan. Napakuyom ng kamao ang babae. Pagsisisihan niyo ni Richard ang ginawa niyo sa akin. Kinagabihan nang dumating si Richard sa family house. Nagtataka siya dahil madilim ang loob ng bahay. Napailing na lang siya dahil baka natutulog ng dalawa pero 7:00 pa ng gabi kaya mukhang imposible din. Nagulat at kinabahan si Richard nang sa pagpasok niya sa bahay ay magulo. May mga nabasag na gamit, natumba na mga sofa at kung ano-ano. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Patrick. Oras ang hinintay ni Richard bago nakarating si Patrick kasamang mga pulis. Mukhang kidnapping ang nangyari dito, Mr. Hawthorne. Lalo na't wala namang gamit ang nawala sa bahay niyo. Dinala ni Patrick ang pulis na siyang may hawak sa kaso ni Richard sa Maynila. May clue na ba kayo kung sino gumawa nito? Sasagot na sana ng pulis nang biglang mag-ring ang cellphone ni Richard. Nakita niyang unknown number ito, kaya pinakita niya ito sa pulis. Sagutin mo, Mr. Hawthorne, at loudspeak. Tumango naman si Richard at sinagot ang tawag. Hello, sino to? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Nasa akin ang anak at girlfriend mo, Mr. Hawthorne. Napakuyom ng kamao si Richard. Ayup ka. Saan mo dinala ang anak at girlfriend ko? Huwag mo silang sasaktan. Sigaw ni Richard. Huwag ka mag-alala. Hindi mo sasaktan ng mag-ina mo kung pupunta ka dito. Sinabi ng lalaki ang address kung saan ito dinala sina Megan at Riri. Mag-isa kang pumunta, Mr. Hawthorne. Kapag nalaman kong may kasama kang mga pulis, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang mag-ina mo.
Pinatay na nito ang tawag. Kailangan nating magplano, Mr. Hawthorne. Huwag po kayong mag-alala. Hindi namin nahahayaan na may mangyaring masama sa mag-ina mo. Tumango naman si Richard. Alam niyang mapupunta sa panganib ang kanyang mag-ina kapag nakipagsabwatan siya sa mga pulis pero ipagdadasal na lang niya na magiging maayos ang lahat. Gusto na din niya kasi na madakip kung sino man ang gustong manakit sa kanila. Pumunta si Richard sa lugar kung saan ang pinag-usapan nila ng lalaki kanina. Napangisi siya. Sinasabi ko na nga, Abay. Ikaw ang may pasumuno nito, Mr. Palermo. May duda na si Richard pero hindi niya lang matanggap na sarili niyang kadugo ay kaya siyang saktan at ang anak niya. Pasensya na, Richard. Wala kang kamag-anak o kadugo pagdating sa kayamanan. Anyway, hindi ko naman ginusto na umabot tayo sa ganito. Napakuyom ng kamao si Richard. Kailangan ba talaga na idamay mong anak ko? Umiling naman ng lalaki at ngumiti. Hindi, pero alam kong hindi mo ibibigay ang gusto ko kung walang kapalit. Ngumiti ang lalaki. Ganito na lang. Pirmahan mo yan at mapupunta sa akin ang lahat ng kayamanan at properties mo. Lumapit ang isang tauhan ng lalaki at nagdala ng mga papeles. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko isasama ang pera mo. May awa pa din naman ako sa'yo, lalo na sa apo ko. Napatingin si Richard sa papeles. Papakawalan mo ba kami ng buhay kung pipirmahan ko to? Mas lalong ngumiti ang lalaki. Oo naman. Hindi naman ako ganun kasamang tito. Hindi nagdalawang isip si Richard na pirmahan ang papeles dahilan para matuwa ang lalaki. Masunurin ka naman pala, Richard. Salamat. Napatigil sila nang makarinig sila ng putukan sa labas. Nagsama ka ng mga pulis? Magsisisi ka, Richard. Mamamatay ang mag-ina mo. Agad na nagsitakbuhan sila lahat. Hinanap ni Richard ang mag-ina niya sa kahit saang sulok ng kwarto ng abandonadong warehouse. Riri! Megan! Paulit-ulit na tinatawag ni Richard ang pangalan ng dalawa. Sa pagbukas niya sa susunod na pinto ay nakita niya si Megan na may dugo sa kanyang kamay. Megan, nasaktan ka ba? Umiling si Megan habang nanginginig ang mga kamay. Hindi to sa akin. Napatingin si Richard kung saan nakatingin si Megan. Nakita niyang nakahandusay si Rachel na wala ng buhay. Papatay na sana kami nung lalaki pero niligtas niya kami. Kaso nabaril din siya. Niyakap ni Richard nang mahigpit si Megan. Niyakap din niya si Riri. Hindi man niya matanggap na namatay si Rachel ay masaya siya dahil ligtas sina Megan at Riri. Mabuti na lang at nahuli na din ng lahat ng tao na may kinalaman sa nangyaring ito. Ngayon ay panatag na ang loob ni Richard dahil ligtas na sila ng anak niya. Makalipas ang ilang buwan. Bilisan mo, Mommy! Malapit na magsimula ang fireworks! Excited na hinila ni Riri si Megan papunta sa lugar kung saan makikita nila ang fireworks. Dahan-dahan lang, baby. Baka ka madapa. Huminto na din sila. Hinawakan ni Richard si Megan sa bewang. Excited lang siya, love. Naging masaya silang tatlo sa loob ng ilang buwan. Mabuti na lang ay naging maayos ang lahat pagkatapos ng lahat ng nangyari. Mabuti na lang at walang trauma na nangyari sa bata. Masaya na si Megan na ganito silang tatlo. Minuto lang ang lumipas ay nagsimula ng fireworks. Napangiti si Megan dahil sa ganda ng fireworks. Napapatalon at napapapalakpak naman si Riri dahil sa tuwa. Napakunot noo siya nang biglang nag-iba ang fireworks. Nag-form naman ito ng mga letters. Will you marry me? Basa ni Megan sa fireworks. Natuwa naman siya. Tingnan mo, Richard. May nagpo-propose. Ang swerte naman niya.
Nagtaka si Megan nang sa pagtingin niya sa tabi ay wala doon ang lalaki. Napatingin siya sa likod at nagulat nang makita si Richard na nakaluhod ang isang paa habang may hawak na singsing. Kusa na lang na tumulo ang mga luha ni Megan dahil sa tuwa. Napatakip siya ng bibig. Megan, ikaw ang unang babae na nakapagpanatag ng loob ko. Simula nang magkagulong buhay namin ni Riri. Ikaw ang nagbigay ulit ng kaligayahan sa amin ni Riri. Ikaw ang nagkumpleto ng pamilya namin. Ngayon, gusto kong makasama ka habang buhay. Megan, you, me, Riri, at ang magiging mga anak natin. Napalabi si Megan para pigilan ang mas mapaiyak. Will you marry me, Megan? Pwede mo bang buuin ang pamilya namin? Hindi makasagot si Megan dahil umiiyak pa din siya pero tumango naman siya bilang sagot. Oo. Muling tumango si Megan at inilahad ang kamay kay Richard. Isunuot na niya ang singsing sa daliri ni Megan. Wala nang bawian yan ha. Natatawang tumango naman si Megan at hinalikan ng mabilis sa labi ang lalaki. Oo naman, hindi ko nababawiin ang sagot ko. Nagyakapan silang dalawa. Napatingin sila sa baba dahil niyakap din pala sila ni Riri. Happy family na po tayo! Binuhat ni Richard ang anak. Oo anak, at hindi na tayo maghihiwalay pa. Buwan ng lumipas ay ikinasal na din sina Richard at Megan. Ikinasal sa Maynila at sa probinsya ni na Megan ang dalawa. Ganon siya kamahal ng lalaki para pakasalan siya ng 2 beses. Sobrang natuwa naman ang pamilya nila sa sinapit ng dalawa. Makalipas ang 1 taon ay nanganak si Megan ng isang healthy baby girl. Hindi lang yon ang naging bunso dahil nagkaanak sila ulit ng isang healthy baby boy. Nagkaroon na sila ng 3 anak at namuhay ng tahimik at masaya sa family house ni na Richard. Sinong mag-aakala na ang taong tinulungan lang ni Megan ay siya pala ang lalaki na para sa kanya, ang magiging asawa at magiging ama ng kanilang mga anak. Pantay-pantay ang pagmamahal na binibigay ng mag-asawa sa mga anak nila, kaya lumaking mapagmahal ang mga anak nila. Nothing is impossible in love. Kahit na magkaibang tao o mundo man ang 2 tao, ay hindi imposible na magkaibigan. Minsan, perfect and match ang 2 magkaibang tao. Kaya kapag nahanap mo na ang taong para sa'yo, ay wag mo na tong papakawalan. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Richard at Megan.